Ako si Marcus at ang kwento ko ay tungkol sa isang lumang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga tao sa baryo namin sa Bicol. May isang bahay sa kanto na matagal nang abandonado. Napaniwalaan ng mga tao na may mga multo at mga espiritu roon, kaya't hindi na pinapasok ng mga tao ang bahay na yon. Pero noong isang gabi, napagdesisyonan kong silipin ito kasama ang ilang kaibigan ko. Hindi kami naniniwala sa mga kwento ng multo. Gusto lang naming maglakwatsa. Pumasok kami sa loob ng bahay at ramdam na ramdam namin ang malamig na hangin. Ang mga dingding ay puno ng alikabok at ang mga bintanay dadad ng punit na kortina. Naglakad-lakad kami sa mga silid hanggang makarating kami sa isang malaking sala. Doon, biglang may narinig kaming sigaw, malakas at nakakarindi. Hindi namin kinaya ang takot, kaya agad kaming tumakbo palabas. Pero bago pa kami makalabas ng bahay, may narinig kami sa likod, isang kaluskos. Lumingon kami at nakita namin ang isang babae sa may hagdanan. Tinutok ko ang flashlight sa kanya at wala siyang muka. Lumulutang siya. At ang mata niya lang ang makikita mong nagliliwanag. Bigla siyang sumigaw at ang tunog na yon ay parang sinasadyang ipasok sa aming mga utak. Ang amoy ng bulok na kahoy at bulok na katawan niya ay sumama sa hangin. Tumakbo kami, walang lingon-lingon. Pagdating namin sa labas, wala na ang babae. Pero ang sigaw niya, rinig pa rin namin sa buong paligid ng bahay. Matagal na nangyari to. Pero nung tinanong ko sa mga kababata ko ang bahay na yon, sinabi nilang wala na daw ito dahil pinagiba na ng gobyerno dahil sa kalumaan at baka makadisgrasya pa daw. Wala na din ako sa Bicol, pero minsan bumibisita pa rin naman ako pag bakasyon. Ako si Rainier, isang dating sundalo na naatasang magbantay sa isang lumang kampo sa Bicol. Maraming kababalaghan ang naikukwento tungkol sa kampong yon. Mga ligaw na kaluluwa raw ng mga sundalong namatay noong digmaan. Noong unang gabi ko ron, ako lang ang naka-duty. Tahimik ang paligid, maliban sa marahang ihip ng hangin. Umiinom ako ng kape nang biglang may narinig akong kaluskos sa labas. Lumabas ako upang tignan. Wala naman ako nakita, pero napansin kong bumukas ng kusa ang lumang bodega sa dulo ng kampo. Dahan-dahan akong lumapit. Maigpit na hawak ang flashlight at baril ko. Sumilip ako sa loob. Walang tao. Pero nang paalis na ako, biglang may bumulong sa tenga ko. Sumasakit. Tulungan mo ako. Napatalon ako at agad na tinutok ang flashlight sa paligid. Walang tao. Tumakbo na ako, pabalik sa barracks, nang biglang may nakita akong lalaking sundalo na duguan ng uniforme. Nakaupo siya sa isang sulok. Sir, ayos lang po ba kayo? Nanginginig kong tanong. Daan-daan siyang tumingala. Wala siyang muka, puro sugat at dugo ang kanyang ulo. Napasigaw ako at tumakbo pabalik sa barracks. Kinabukasan, kwento ko ito sa mga veteranong sundalo sa kampo. Ang sagot nila, "Huwag mong intindihin yan. Tagal nang naghahanap ng tulong ang mga sundalong namatay dito." Matapos ang lahat ng mga pangyayari sa akin, sumulat ako sa aming head officer na magpalipat ng destino. At pumayag naman siya. Hanggang dito na lang. Salamat sa pagbasa ng kwento.
Ako si EJ at hindi ko kailanman makakalimutan ang nangyari sa akin isang gabi sa lumang bahay ng lola ko sa Bicol. Bata pa lang ako, sinasabihan na ako ng lola ko na lagi kong isara ang bintana bago matulog. Sabi niya, may mga gumagala raw na nilalang sa gabi, isang itim na anino na naghahanap ng mabibiktima. Isang gabi, habang natutulog ako sa kwarto, biglang umihip ang malakas na hangin. Nagising ako at napansin kong nakabukas ang bintana. Tumayo ako para isara ito. Pero bago ko pa maabot ang bintana, napansin kong may isang figura sa labas. Isang matangkad na anino. Walang muka. Nakatayo lang sa ilalim ng puno. Hindi ako makagalaw. Tumitibok ng malakas ang puso ko. Biglang gumalaw ang anino. Dahan-dahan itong umakyat sa pader na parang malaking gagamba. Mabilis kong sinara ang bintana at tumakbo sa ilalim ng kumot. Nanginginig ako sa takot. Pinilit kong wag gumawa ng ingay. Maya-maya, may narinig akong kalmot sa salamin ng bintana. Dahan-dahan akong sumilip mula sa kumot. Doon ko nakita, nasa bintana na mismo ang anino. Walang mata, pero ramdam kong nakatingin ito sa akin. Napasigaw ako. Nagising si Lola at agad akong niyakap. Pinuntahan niya ang bintana at nagdasal. Pagkatapos ng ilang minuto, nawala ang anino. Matapos yun, hindi ko na muling pinabayaan ang bintana na bukas sa gabi. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Salamat sa pagbasa ng kwento. Ako si Javier at ang kwento ko ay tungkol sa isang karanasan ko noong bata pa ako sa isang liblib na baryo sa Bicol. Malapit lang kami sa isang malaking talon na kung saan may matandang alamat na umiikot. Sinasabi ng mga matatanda na may isang aswang na nagtatago sa talon at tuwing hating gabi, naghahanap ito ng mga mabibiktima. Hindi ko pinapansin ang mga kwento nila hanggang isang gabi. Nagpunta kami ng mga kaibigan ko sa talon para maglaro. Nasa gitna kami ng talon at habang nagsasalita pa kami, bigla naming naramdaman na may madilim na anino na gumalaw sa paligid namin. Nagtawanan kami. Ngunit biglang tumahimik ang lahat. Ang hangin ay huminto. Isang matinding malamig na hangin ang dumaan sa aming katawan. At sa likod namin, may nakita kaming isang nilalang na may matalim na mga kuko at mga mapupulang mata. Lahat kami ay natulala at hindi makagalaw. Umalis na tayo, sigaw ko, at mabilis kaming tumakbo. Sa gitna ng takot, narinig namin ang kaluskos ng mga paang sumusunod sa amin. Lumingon kami. Wala namang ibang tao o hayop kaming nakita. Pero ang takot na nararamdaman namin ay hindi mawala. Nang makabalik kami sa baryo, sinabi ng isang matanda na ang nilalang na nakita namin ay isang aswang na hindi madaling makita ng mga tao. Simula noon, hindi na kami muling nagpunta sa talon na yon. Bihira na rin ako makauwi sa Bicol kasi dito na ako nakatira sa Maynila. Salamat sa pagpili ng kwento. Ako si Eliseo at may isang karanasan ako na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap. Sa isang baryo sa Bicol, may isang lumang tindahan sa kanto. Madalas kong binabaybay ang daan doon tuwing hating gabi dahil sa trabaho ko. Hindi ko akalain na ang tindahan na yun
ay may madilim na lihim. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi, napansin kong may ilaw pa sa loob ng tindahan. Alam kong sarado na ang lahat sa oras na yon, kaya't nagsimula akong magtaka. Nilapitan ko ang tindahan at nagtangka akong magtanong kung may bukas pa. Nang buksan ko ang pinto, bumalot ang malamig na hangin sa akin mula sa loob. "Pwede po bang magtanong?" Tanong ko. Ngunit walang sumagot. Ang aking mga mata ay dahan-dahang sumilip sa loob at nakita ko ang isang matandang tendera. Nakaupo siya sa likod ng lamesa. Ngunit hindi ko siya matanaw ng maayos dahil sa mahina ang ilaw sa loob. "Bakit po kayo gising pa?" Tanong ko. Ngunit nang mag-angat siya ng ulo, wala siyang mata. Napahawak ako sa pinto at napaatras. At sa loob ng ilang segundo, biglang nawala ang matanda. Namatay ang ilaw. At ang buong tindahan ay naging madilim. Tumakbo ako ng mabilis palayo at hindi na nagbalik doon. Pagbalik ko sa baryo kinabukasan, sinabi ng mga matatanda na ang tindahan ay isinara na ng mga tao ilang taon na ang nakakalipas at wala ng tindera roon. Simula noon, hindi ko na naririnig ang anumang ingay o nakita ang tindahan sa kanto. Pero hindi ko pa rin makalimutan yung karanasan kong yun. Ako si Julius at may nangyaring kakaiba sa amin sa baryo namin sa Bicol na hindi ko kailanman makakalimutan. Malapit lang sa bahay namin ang isang malaking puno ng balete at sabi ng mga matatanda may mga nilalang daw na naninirahan doon. Kadalasan, pinapaalalahanan kami ng mga lolo't lola namin na huwag magtangkang lumapit sa puno kapag hating gabi. Dahil may mga kwento sila ng mga taong nawawala na nahahanap na lang sa paligid ng puno. Nanginginig at halos wala ng malay. Isang gabi, naisipan kong maglakad-lakad sa labas ng bahay. Walang kuryente sa aming baryo, kaya madilim ang paligid. Habang papalapit ako sa puno ng balete, napansin kong may mga mata na nagmamasid mula sa itaas ng puno. Hindi ko agad maintindihan kung anong klaseng mata yon. Ang mga mata ay kulay dilaw. Dahan-dahan akong lumingon, pero wala akong makita sa paligid. Nang magpatuloy ako, biglang may malamig na hangin na dumaan at sa ilalim ng puno, may narinig akong may hinang sigaw. Tumakbo ako pa uwi. Ngunit ang hangin ay tila sumusunod sa akin. Bigla akong napahinto nang makita akong may isang maliit na nilalang na nakatayo sa tabi ng puno. Maliit at balingkinitan, may mahabang pangil at kulay itim ang balat. Hindi ko na alam kung ano iyon, pero pakiramdam ko, isa itong nilalang na hindi dapat makita ng tao. Nagpadali akong tumakbo pa uwi. At pagdating ko sa bahay, nagdasal ako ng taimtim. Kinabukasan, tinanong ko ang lolo't lola ko tungkol sa nangyari. At sinabi nila na ang puno ng balete ay isang puok ng mga nilalang. Wala na din ako sa Bicol dahil nandito na ako nagtatrabaho sa Maynila. Paminsan-minsan, nagbabakasyon ako sa Bicol. Kaso matagal na daw namatay ang puno ng balete sa baryo namin. Ako si Danilo, isang driver ng pampasaherong van sa Samar. Sanay na ako sa mahabang biyahe, lalo na sa mga liblib na kalsada. Pero isang gabi, may isang pasahero ang hindi ko makakalimutan. Madaling araw na at patapos
Tapos na ang huling biyahe ko mula Katbalogan papuntang Calbayog. Kaunti na lang ang natitira kong pasahero at isa-isa na silang bumababa. Nang makarating ako sa isang masukal na bahagi ng kalsada, isang babae ang pumara sa tabi ng daan. Nakaputing bestida siya, mahaba ang buhok at nakayuko. Bagamat nagtataka ako kung bakit may naglalakad pa sa ganitong oras, minto ako at pinasakay ko siya. Tahimik lang siya habang nakaupo sa likuran, kaya hindi ko na lang siya pinansin. Pagdating namin sa isang baryo malapit sa Calbayog, bigla siya nagsalita. "Dito na lang po ako, manong." Pagsulyap ko sa salamin para tignan siya, wala na siya sa upuan. Napakalamig ng hangin sa loob ng sasakyan at napansin kong may tubig sa kinauupuan niya. Parang may nalaglag na patak ng ulan, pero hindi naman basa sa loob. Nang makarating ako sa terminal, nagkwento ako sa mga kapwa ko driver. Nagtinginan sila at isa sa kanila ang nagsabing, Siya na naman. May ilang driver na ang nakapagsabing may sumakay sa kanilang babaeng nakaputi sa lugar na yan. Pero matagal na siyang patay. Nalunod siya sa ilog, malapit doon. Kinilabutan ako. Mula noon, tuwing dadaan ako sa lugar na yon, binibilisan ko ang pagpapatakbo at hindi na ako muling huminto. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Junjun. Madilim na. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal dito. Ang huling natatandaan ko, naglalaro lang ako sa tabi ng bahay namin. Tapos biglang may tumawag sa pangalan ko. Isang boses. Malambing. Pero parang kakaiba. Hindi ko alam kung bakit. Pero sumunod ako. Naglakad ako sa masukal na daan, papunta sa kakahuyan. Sa una, parang normal lang. Pero habang lumalalim ako sa gubat, pakiramdam ko parang nag-iiba na ang paligid. Ang mga puno, parang gumagalaw. Ang mga dahon, parang may ibinubulong. Hanggang sa nakita ko siya, isang matandang babae na may mahabang buhok at puting balat. Nakangiti siya sa akin. "Halika, Junjun," sabi niya. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Gusto kong tumakbo, pero parang may kung anong puwersa na pumipigil sa akin. Napansin kong hindi na ito ang gubat na alam ko. Parang ibang mundo na ito. Walang hangin, walang ingay, at ang paligid ay parang isang panaginip. Hindi ko alam kung ilang araw na akong nawala. Ang naaalala ko lang ay nagising ako mag-isa sa ilalim ng isang lumang puno ng balete. Madilim na, pero may naririnig akong malalayong boses. Tapos may sumigaw, Si Junjun, natagpuan na siya. Tumakbo sila papunta sa akin. Pero hindi ko maalala kung ano ang nangyari bago yon. Ang alam ko lang, nang bumalik ako sa bahay namin, may bumulong sa tenga ko bago ako tuluyang nakatulog. "Babalik ka." Pag-uwi ko sa bahay, nagyakapan kami ng pamilya ko. Hindi nila alam kung paano ako nawala at kung paano rin ako biglang lumitaw. Ang sabi ni tatay, 3 araw daw nila akong hinanap. Pero pakiramdam ko, 1 araw lang ako nawala. Gusto kong ikwento ang tungkol sa babaeng nakita ko sa gubat. Pero hindi ko magawa. Parang may pumipigil sa akin. Tuwing susubukan kong sabihin, biglang sumasakit ang ulo ko at nilalamig ang buo kong katawan.
Lumipas ang mga araw, pero hindi ako mapakali. Lagi kong napapanaginipan ng babae sa gubat. Nakangiti pa rin siya. Pero sa panaginip ko, tinatawag niya ulit ako. Halika, Junjun. Isang gabi, nagising ako nang may naramdaman akong malamig na hangin sa loob ng kwarto ko. Ang bintana ko, bukas. Dahan-dahan akong tumingin sa labas. At doon, sa ilalim ng puno ng mangga, sa bakuran namin, may nakatayo, isang babae. Mahaba ang buhok at may puting balat. Nakatingin siya sa akin at nakangiti. Ako si Rico, isang estudyante mula sa isang maliit na bayan sa Samar. Madalas ako umuwi ng gabi mula sa eskwelahan dahil sa dami ng ginagawa. Sanay na ako sa dilim, pero isang gabi may kakaibang nangyari. Isang gabing hindi ko makakalimutan. Dumaan ako sa isang lumang daan sa may kakahuyan, isang shortcut papunta sa bahay namin. Maliwanag ang buwan, pero parang masyadong tahimik ang paligid. Wala man lang huni ng kuliglig o kaluskos ng mga dahon. Habang naglalakad ako, naramdaman kong may nakatingin sa akin. Lumingon ako, pero wala namang tao. Mas binilisan ko ang lakad ko. Nang malapit na ako sa lumang puno ng akasya, biglang may narinig akong kaluskos sa likuran ko. Tumingin ako at doon ko sila nakita. Mga mata. Maraming mata. Naglilitawan mula sa dilim. Nakatingin sila sa akin. Hindi ko maaninag kung ano sila. Pero pakiramdam ko, hindi sila tao. Nakadikit lang sila sa mga anino ng puno. Parang nakamasid lang. Takot na takot ako. Hindi ko na inalam kung ano sila. Tumakbo ako ng mabilis hanggang sa makarating ako sa bahay namin. Pagpasok ko, hingal na hingal ako. Sinabi ko sa lola ko ang nangyari. Tumingin lang siya sa akin ng seryoso at bumulong. Huwag mo na ulit dadaanan ang daang yun. Hindi lahat ng nakakita mo sa dilim ay dapat mong tignan. Simula noon, hindi ko na muling ginamit ang shortcut na yun. Pero tuwing gabi, pakiramdam ko, may mga matang patuloy pa rin nakamasid sa akin. Ako si Arman, isang guro sa isang maliit na bayan sa Samar. Dahil sa dami ng ginagawa sa eskwelahan, madalas ako naglalakad pa uwi ng gabi na. Sanay na ako sa tahimik at madilim na daan. Pero isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi, nadaanan ko ang isang lumang bahay na matagal nang nakatayo, pero wala nang nakatira. Maraming sabi-sabi tungkol dito. Kesyo may nagpaparamdam daw o may nakikitang anino sa bintana tuwing hating gabi. Hindi ko naman pinansin ang mga yon. Nang dumaan ako sa harapan ng bahay, biglang may narinig akong mahina ngunit malinaw na boses. Manong, tulungan mo po ako. Ang tinig ay parang isang batang paslit. Lumingon ako sa paligid, pero walang tao. Manong, nandito po ako. Nagmula ang boses sa loob ng lumang bahay. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. At nang sumilip ako, nakita ko ang isang batang nakaupo sa sahig. Naputla siya, nakayuko, at walang saplot sa paa. "Ba't ka nandyan?" tanong ko.
Dahan-dahan siyang tumingala. Nang makita ko ang mukha niya, halos mabitawan ko ang hawak kong bag. Wala siyang mata. Puro itim lang ang nasa loob ng kanyang mga mata. Napaatras ako at napatakbo palayo. Hindi ko na nilingon ang bahay. Pagdating ko sa bahay namin, hingal na hingal ako na kwento ito sa nanay ko. Natahimik siya. Pagkatapos ay bumuntong hininga at mahina niyang sinabing, Noong bata pa ako, may batang nawala sa bahay na yan. Hindi na siya nakita kahit kailan. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin niya ang daan pa uwi. Kinilabutan ako. Simula noon, iniiwasan ko na ang lumang bahay na yon, lalo na tuwing gabi. Pero minsan, kapag dumadaan ako malapit doon, naririnig ko pa rin ang mahina at malamig na boses na tumatawag sa akin. Manong, tulungan mo po ako. Ako si Ruben, isang construction worker sa isang bayan sa Samar. Sanay na ako sa hirap ng trabaho, pero hindi ako kailanman nasanay sa isang bagay: ang dumaan sa malaking puno ng balete sa daan pa uwi. Ayon sa matatanda, may nagpapakita raw doon tuwing hating gabi. Hindi ko pinaniniwalaan ang mga ganong kwento, kaya kahit gabihin ako, dumadaan pa rin ako roon. Isang gabi, masyado ako natagalan sa trabaho at inabot ako ng alas 12 ng gabi. Pagdaan ko sa balete, biglang sumipol ang malamig na hangin. Tahimik ang paligid, mas tahimik pa kaysa dati. Paglingon ko sa puno, may nakita ko isang babae. Mahaba ang kanyang buhok at nakaputi siya. Nakatayo siya sa tabi ng balete. Nakayuko, hindi gumagalaw. Napahinto ako. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako makagalaw. Parang may kung anong puwersa na pumipigil sa akin. Dahan-dahan siyang tumingala. Doon ko nakita ang kanyang muka. Wala siyang muka. Wala siyang mata, ilong o bibig. Blanko lang ang kanyang muka. Parang halos balat lang ang buong muka niya. Halos hindi ako makahinga sa takot. Tumakbo ako ng mabilis. Hindi lumingon. Pakiramdam ko may sumusunod sa akin, pero hindi ko na inalam kung totoo. Pagdating ko sa bahay, humihingal akong nagkwento sa tatay ko. Napatigil siya sa akin. Halatang seryoso. Ilang beses na kitang sinabihan, huwag kang dadaan doon. Simula noon, kahit gaano kapagod o gabihin, nilalayuan ko na ang punong yon. Pero tuwing dumadaan ako sa ibang daan, pakiramdam ko may nakatingin pa rin sa akin mula sa kadiliman. Ako si Jamie, isang photographer mula sa Samar. Mahilig akong kumuha ng mga larawan ng mga lumang bahay at abandonadong lugar. Kaya nang mabalitaan kong may isang matandang bahay sa bayan namin na halos isang siglo nang nakatayo, agad akong naengganyo puntahan ito. Ayon sa mga lokal, dati raw itong bahay ng isang mayamang pamilya. Pero misteryong nawala ang lahat ng nakatira doon. Mula noon, wala nang nangahas na manirahan sa bahay. Isang hapon, nagpasya akong puntahan ng bahay. Pagpasok ko, dama ko agad ang bigat ng hangin. Amoy alikabok at lumang kahoy ang paligid. At ang sahig ay parang marupok na sa katandaan. Habang naglalakad ako,
Napansin kong may isang lumang larawan na nakasabit sa dingding. Isang pamilya na may 3 anak. Kinuhaan ko ito ng litrato gamit ang camera ko. Pero nang silipin ko ang kuha ng screen ng camera, napaatras ako sa gulat. Sa larawang kinuha ko, may isang dagdag na figura. Isang batang babae na nakatayo sa likuran ng pamilya. Hindi siya kasama sa orihinal na larawan. Hindi rin siya dapat naroon. Mabilis akong lumabas ng bahay. Dala ang kaba. Pag-uwi ko, inilipat ko ang larawan sa laptop ko para tingnan ulit. Pero nang buksan ko ang file, wala na ang batang babae. Ang litrato ay bumalik sa dati nitong anyo. Isang normal na larawan ng pamilya. Pero ang pinaka nakakatakot, sa sulok ng screen ng laptop ko, sa madilim na refleksyon ng monitor, may nakita akong isang maliit na aninong nakatayo sa likuran ko.